Hey Max Pard, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano mo mapapahalaga ng sarili mo kapag iniwang ka. At kung handa na kalat masarap po tayo, at muli, be inspired. Unang paraan Max Pard kung paano mo mapapahalaga ng sarili mo kapag iniwang ka is tanggapin ang sakit. Yan ang unang paraan kayo Spard kung paano mo talaga namang mapapahalagahan ngayon ang sarili mo. Gayong ganyan ang nangyari sa buhay pag-ibig mo. Iniwang ka ng taong mahal mo o ng lalaking mahal mo. Di ba? Kailangan tanggapin mong sakit. Baka sabihin ng iba, kaya Spard, ba't ko naman tatanggapin ang sakit? Napakasakit nga. Kapag hindi mo tinanggap yan, para mo na rin sinabing sabi nating magtatagal ka dyan sa pag-move on mo. Alam nyo, isa sa mga paraan upang makamove on ng mabilis at makalimot ng mabilis, ayan, tanggapin. At tanggapin ang katotohanan at tanggapin ang sakit. Dahil hanggat sabihin nating hindi mo yan natatanggap sa sarili mo, hindi matatapos yan. Ganyan ang sikreto dyan. Kailangan tanggapin mo. Hanggang sa isang araw, magulat ka na lang, nakamove on ka na o wala na. Diba? Na okay lang sa'yo, okay na sa'yo, okay ka na. Kahit wala siya. Tanggap mo na ang mga pangyayari. At wala ka nang nararamdamang sakit pa. Tanggapin mo lahat, pati ng sakit ka inspired. Sapagkat maniwala ka sa akin, base na rin sa pag-aaral, isa sa pinakaparaan upang makalimot sa isang tao na nanakit at nanloko o nang iwan sa'yo, ka-inspired. Palawang paraan Max Pard kung paanong talaga namang mapapahalagahan mo pa rin ang sarili mo kahit iniwan ka ng taong mahal mo is huwag sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari. Yun ang pangalawa ka-inspired. Ang problema kasi sa iba, kung bakit talaga namang hindi makamove on at hindi magawang mapahalagahan ang sarili, mismong sarili niya, isinisisi niya sa mga nangyari. Sinisisi mo ang sarili mo dahil sa iniwang ka, iniisip mong kulang ka o hindi ka sapat, o may pagkukulang ka, o may nagawa kang mali. Kung yun man ang totoo, kayo Spard, huwag mo masyadong kawabayan ang sarili mo sa pananisi sa sarili mo. Ang nangyari ay nangyari na. Diba? Hanapan mo na lang solusyon kung paanong ikaw ay talagang makakalagpas sa ganyang problema mo o sakit ng damdamin. Huwag mong isisihin lagi ang sarili mo kasi yan nga lang ang lagi mong kasama. Yan nga isa sa pinakakampi mo sa buhay, ang sarili mo. Sisihin mo pa. Diba? Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sigurado ako meron din siyang pagkukulang. Wala namang perfectong tao at walang perfectong relasyon. Kung may pagkakamali ka man, sigurado meron din siyang pagkakamali. Paano kung wala kang ginawang masama? Kung wala kang ginawang mali? At siya talaga, ang talaga namang may katarantaduang ginawa o may kamali ang ginawa sa'yo, ba't mo sisiyan ang sarili mo? Huwag kang ganyan ka-inspired. Mahalin mong sarili mo, pahalagahan mong sarili mo, dahil talaga naman, mawala man ang lahat ng bagay o kung sino man taon yan sa buhay mo, yung sarili mo, hindi kayo iiwan yan. Kaya wag mong ganyan yung sarili mo. Sa halip, alagaan mong sarili mo, alagaan mong sarili mo, at mag-self-improve ka, ka-inspire. Pangatlong paraan Max-Pard kung paanong mapapalagaan mong sarili mo kahit pa iniwang ka ng lalaki o taong mahal mo is alagaan mong sarili mo. Yung pangatlo, alam nyo, yan ang problema sa inyo Porket iniwang ka ng isang tao na mahal mo, hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. 'Di ba? Wala ka nang ibang ginawa kundi umiyak, magmukmok, talaga namang maglasing. Yung iba diyan walang ginawa kundi talaga namang mag-isip ng mag-isip hanggang sa magpakalunod sa kalungkutan, at yung iba ay nakakaisip pang tapusin ang sarili nilang buhay o manira ng buhay ng iba o talaga namang magwalwal. Talaga namang ka-inspired mong gawin yung mga bagay na yan. O sabi natin valid yang nararamdaman mo. Nalulungkot ka talaga dahil iniwan ka ng taong mahal mo Valid yan. Hindi kita mahuhusgahan, hindi kita kontrolado sa bagay na yan. Pero mapapayo ko sa'yo, lumaban ka. Talagang bumangon ka. Talagang dapat meron kong gawin. Alagaan mong sarili mo sa paraan upang mabalik ang pagpapahalaga mo sa sarili mo at ang respeto mo sa sarili mo. Ka-inspired, alagaan mong sarili mo dahil hindi mo alam kung anong dala ng bukas. Malay mo, meron palang talagang nakalaan para sa'yo. Paano kung pinabayaan mong sarili mo ngayon? Paano yung talagang lalaking para sa'yo sa hinaharap? Hindi ba ka-inspired?
Pangapat na paraan, mga ka-inspired, kung paanong mapapahalagahan mong sarili mo kahit iniwan ka ng isang tao is alalahanin ang iyong mga pangarap. Yan ang pang-apat, ka-inspired. Pagka ginawa mo yan, sigurado ko makakatulong din yan, ka-inspired, upang ikaw ay talagang mabawas-bawasan yung hinanakit mo, lungkot mo, kapighatian mo sa buhay mo ngayon o sa sitwasyon mo ngayon. Bakit? Sapagkat yung mga pangarap mo, isa yun sa mga nagpapasay sa tao. Diba? At baka magkaroon ka ulit ng direksyon. At doon ka magkaroon ng motibasyon at inspirasyon na muling magsimula at lumaban. Hindi para lang sa lalaki na yan, kundi para sa mga pangarap mo na nakalimutan mo nung minahal mo siya. Ka-inspired. Isa sa mga sikreto. Bagay na totoo upang ikaw ay talaga namang makayanan mo ang sitwasyong iniwan ka ng taong mahal mo. Alalahanin mo ang mga pangarap mo at muling mong ibalik ang motibasyon mo upang abutin ang lahat ng iyon at patunayan mo sa kanya na hindi siya kawalan upang magtagumpay sa buhay na ito. Ka-inspire. Palimang paraan, ka-inspired, kung paanong mapapahalagahan mong sarili mo kahit pa iniwan ka ng tao na lalaking mahal mo is palibutan mo ang sarili mo ng mga tao nagmamahal sa iyo. Palima, ka-inspired. Diba? Sa paraan na yan, sigurado ako, makikita mong sabihin nating mararamdaman mong worth it ka pa rin sa mundong ito dahil marami nagmamahal sa iyo hindi yung heartbroken ka na nga, ang kasama mo pa, yung mga taong plastic, yung mga taong natutuwa pa sa nangyari sa iyo, na kunwari, na nakikiramay sila sa iyo dahil iniwan ka nga ng boyfriend mo o mister mo Pero totoo, masaya sila. Hindi ako nanguhusga, pero dapat matalino ka. Maging mapagmatsyag sa kung sinong sasamahan mo. Dahil baka imbis na lumakas ang loob mo, sila pa magbuyo sa iyo sa mga bisyo. Sila pa magbuyo sa iyo para mas gumanti. Sila pa magbuyo sa iyo para maglugmok at mas lalong malungkot. Pero kung papalibutan mo ang sarili mo sa mga, ipapalibot mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Papalibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi ka nila ipapahamak. Tutulungan ka nila upang makamove on. Tutulungan ka nila upang makalimot. Tutulungan ka nila upang magsimula ulit. Tutulungan ka nila upang maging malakas muli. At tutulungan ka nila ka-inspired na talaga namang maging matapang at alagaan ang sarili. Hindi ka nila pababayaan. Isa yun sa mga sikreto. Tips at payo ko sa inyo. Kung ikaw ay iniwan ng isang taong mahal mo, upang mapalagahan mo muli ang sarili mo, ay palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, ka-inspired. Pang-anong sikreto at paraan, ka-inspired, kung paanong mapapahalagahan mo pa rin ang sarili mo kahit na iniwan ka ng tao na lalaking mahal mo is itigil mo na ang pakikipag-usap sa taong nanakit sa iyo. Yan ang pang-anim, ka-inspired. Ang problema sa iba dyan, kaya patuloy na nararamdaman ang lungkot at sakit ng pighati ng pag-iwan sa iyo ng isang tao o ng isang lalaking yan, ay lagi mo pa rin siya kinakausap. Lagi ka pa rin nakikipag-communicate sa kanya. Istok ka pa rin ng istok sa kanya. Lagi ka pa rin nakikipagkita. Nagpapabembang ka pa rin sa kanya. At nagpapaloko ka pa rin sa kanya. Habol ka pa rin ng habol sa kanya. At ginagawa mo pa rin ang mga bagay na talaga namang gusto niya kahit alam mong mali. Diba? Itigil mo ng pakipag-communicate dyan. Iniwan ka niya, diba? Pinagpalit ka niya sa iba. Niloko ka niya. At iniwan ka niya parang basura at basahan. Tapos hahayaan mong uuto-utuin ka ng ganyan. Diba? Kasi, tsaka pagka lagi mo pa rin ang kinakausap, hindi matatapos ang kalbaryo mo. Isipin mo yung ginawa niya sa'yo. At magsimula ka ulit. Lumapit ka sa Diyos. At yun nga, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Please pong kalimutan na mag-like, comment, at pakishare na rin ng video na ito upang makatulong naman tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po yung subscribe, ka-inspired, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So mga gustong humingi ng payo o magpa-coaching o magpa-advise, paki-message lang ako sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, search nyo yan, i-chat nyo ako mismo yung magre-reply sa inyo. Maraming salamat, ka-inspired, at mag-iingat kayong lahat. Mahal ko kayo at muli, be inspired.